nursing na subject namin. And meron lang po kami mga ilang katanungan tungkol sa spirituality po nyo, ng family po nyo. And sagutin nyo lang po ng kung ano lang po yung naisip nyo para mas marami po tayo mapag-usapan. So una po, ano po yung religion nyo and paano po kayo nakaka-come up na yun yung religion nyo? Pag gano'n na lang po tayo. Parang mas maganda. Kayo po si Julia. Ano po yung sabihin niyo? Anong religion niyo and paano kayo nakakamap sa religion niyo? Sabi mo ba yung paano? Hello, ako po si Julia. Ano religion natin? Christian. Ano po, born again Christian. Ano po, parang ayun. Hindi ba po ako? Ano po, paano nag-come up? Ano po, nabuhay na lang po kami sa mundo na ibawang na po na ako ng sister na po sila. Yan. Ikaw. Ako po si Emily. And ano po, ako po ay born again Christian. Tapos yun, yung sinabi na ate na buhay na lang kami na Christian. Kasi po ako Christian na. Dapat akong bago. Sige po. Ano pang pagkat na? Sige. Ako si ako naging Christian ako nung nakilala ko si John. Kasi dati Catholic ako. Nakilala ko siya. Ano na siya talaga? Baptist. Okay pa ba yun? Okay pa ba yun? Malas na yun. Yun. Alam ko naman na na nasa tama naman yung kaya sumunod din ako. Pero hindi ba ganun hindi ba yung mga Catholic, yung talagang mga sagradong Katoliko kahit na ano gawin yun, di ba? Hindi ba salita hindi ba naman? Hindi ba sabi mo? Sugod? Yun. Sure. Kasi Joel, actually, by natawag na affiliation, member ako ng Baptist Church. Kaya lang, after that, nagkaroon ako dun sa fellowship sa Cubao. Actually, parang considered siya ng denomination ng Christian Church. So, before po talagang, na kayo? Christian na talaga. Catholic ako dati. Okay. At tanong ko naman para sa two kids, paano kayo, kamusta naman yung buhay nyo bilang lumaki sa isang Christian family? Yung mga ginagawa nyong parang rituals ng isang Christian family. Ikaw? Ikaw na, Denise. Ano po? Ano po? Napapanood ko sa iba yung sa iba. Kapag kunyari Sundays, yung ibang family, pumupunta lang sa mall. Pero, bilang Christian, diba, kailangan, ka sa church. Active. Active. Yan, active sa church. Tapos, yan, may nag-handle naman sa akin. Yung disciple namin. Kilala na niya ako sila. Yan, si Ate Kat po yung disciple namin. Tapos, ikaw naman. Ako po, yun nga, lumaki rin sa sa pag-attend din ng church. Yun, naging rin ako involved din sa mga ministry, sa church. Yun. So kayo naman po, Mami, paano po yung yung ginawa nyong parang pagbabago sa buhay nyo, di ba? From Catholic po kayo, then naging Christian, nung nakilala nyo po si Daddy. So paano po yung ginawa nyong pag-cope up sa bagong religion? Parang... Kasi hindi naman ako talagang
ano sa Catholic, hindi kagaya ng ibang, yung matatanda na talagang hindi mo kayang hilahin, talagang ano sila, dikit na dikit. Ako hindi, parang open naman yung ano ko, yung isip ko, yung puso ko, open na. Makilala naman yung pamilya ko. Okay po. So, sa pangalawang question naman po natin, since meron naman po kayong foundation ng knowledge kung sino si God sa inyo. Pero kung tatanungin kayo ngayon po, who is God to you? Yun. Sino? Si Alice naman po. Si Jesus, my Savior. Hindi ba nasagot ko? Julia. Sino si God? Yun po, Savior. Yun, tapos, yun. Puno ka naman yun eh. Yun po. Hindi. Denise. Yun po. Second devotion. Sige naman. Ayan, my personal savior. Personal savior. Kayo po kay Julia. Ako? Actually, sino yung Diyos sa akin, di ba? Wala tayo rito kung wala yung Diyos. Di ba? First and foremost, siya yung creator eh. Di ba? Tapos, yung Diyos na sinasamba natin is both just and merciful. Sabi nga, yung Diyos is yung Diyos ng pag-ibig. Kaya lang, yung Diyos din ng pag-ibig is Diyos din ng justice, di ba? Parang tayo. Pag gumawa ka ng mabuti, is meron kang reward na para sa mabuti. Gumawa ka ng masama, may reward ka sa kasama na ginawa mo. Yun yung Diyos. At the same time, siya rin yung nagpaparusa, pero siya rin yung nagbibigay ng kapatawaran. Di ba? Kaya, yun yung Diyos. Sabi nga nila is, siya yung aking tagapagligtas. Diba? Both physically and spiritually. Ano po, Daddy, di ba sabi po ninyo, may, si God po is yung merciful God and forgiving. So may pagkakataon na po ba sa buhay nyo na nakagawa po kayo ng isang malaking kasalanan na sobra po kayong humingi ng kapatawaran po ni God? Actually, yung sabi nga, yung kasalanan kung titignan mo is kung yung present na sin mo, yung past na sin mo, at saka yung future na sin mo, kung yun ang pinatatawag ng Diyos sa'yo, hindi ka maliligtas. Kasi bukas magkakasala ka eh. Mamaya lang paglabas mo magkakasala ka eh. Diba? At saka, kung titignan mo yung kasalanan, in a sense, wala naman siyang tinatawag na degree. Diba nasa simula, ano ba yung hiningi ko ng tawad na ano? Kasi, sabi nga nang namatay si Kristo sa kasalanan natin, hindi niya pinatawad yung kasalanan natin kahapon, yung kasalanan natin ngayon, at saka kasalanan natin bukas. Kasi kung doon magdidwell yung kamatayan ni Kristo, magkakasala ulit tayo eh, di ba? Yung kasalanan in a sense, sabing ganun is, yung pinatawad niya is yung kasalanan ni Adam. Kasi in-inherit natin yun eh. Di ba? Yun yung pinatawad niya. At nang napatawad niya yung kasalanan na yun, is napatawad niya na lahat yung kasalanan mo hanggang sa future. Di ba? Kasi yun yung titignan mo eh sa spirituality. Kasi kung titignan mo yung kasalanan, sasabi ng, ano yung pinakamalaking kasalanan ko? Di ba? Hindi ko masabi. Kasi maaaring magkasali ako ng bukas, mas malalas pa sa kasalanan ko kahapon. Di ba? Maaaring magkasala ako ng mas malala pa kaysa sa ginawa ko ngayon. Kaya, there's no way na ilalagyan mo siya ng degree eh. Kasi kung lalagyan mo siya ng degree, walang mangyayari sa sa buhay mo. No? Hindi na sabi nga yung kamatayan ni Kristo is
para doon sa kasalanan na sabi niya nga, ang term nga sa Bible is pinigibak ka. Na nagkasala daw si Adan, lahat ng tao nakaatang sa likuran niya. Natumba siya, natumba lahat ng tao. Pero sa kamatayan daw ni Kristo is pinigibak ka niya. Yung buong katauhan na bumagsak, siya yung kumarga at saka itinayo niya muli. Diba? Kaya yun yung tatawag ka na kasalanan eh. Kasi kung sasabihin ko nga na kung humingi ako ng tawad ngayon, magkakasala ako mamaya. Diba? Amen. Humingi ako ng tawad bukas, magkakasala ako sa susunod na araw. Diba? What if, sabi ko ng ganun, humingi ka ng tawad. Sabi ko, Panginoon, patawarin mo ako. Eh kaso paglabas mo, nadulas ka, napamura ka, natumba ka, namatay ka. Kasala ka. Hindi ka wala kang chance na kaingin ng tawad sa Diyos sa pagmumura mo. Tingnan mo, may kaligtasan ka. Di ba? Yun yung sense ng kasalanan. Kasi ko nga, wala ako. Kasi yung kasalanan sa akin pare-pareho eh. Di ba? Pagka humingi ka sa trono ng Diyos, patatawarin ka naman ng Diyos eh. Yun yung sabi nga doon sa 1 John 1:9, sabi, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all our unrighteousness. Ibig sabihin, sabi nga doon sa Isaiah na though your sins is as red as scarlet, they shall be white as snow. Ibig sabihin, at sabi nga ganoon, and your sins will I remember no more. Hindi ko naisipin yung kasalanan mo kasi kaya nga namatay si Kristo sa kasalanan, yung kasalanan na tinanggal niya eh. Kasi kung tinanggal niya yung kasalanan ko ngayon, bukas at kahapon, hindi ako magkakaroon ng kaligtasan at saka kapatawaran. Di ba? Kasi araw-araw nagkakasala ka, kahit anong gawin mo sa buhay mo. Di ba? Gumawa ka ng konting kasalanan yun. Kumupit ka ng piso, kasalanan yun. Di ba? Lahat ng bagay na gagawin mo, nag-isip ka ng masama sa kapwa mo, kasalanan pa rin yun. Di ba? Kung ibabari mo siya, i-degree mo siya na, ano yung ginawa kong pinakamalaking kasalanan? Parang ang hirap i-baril. Kasi sa tingin ng Diyos, lahat yun, kasalanan eh. Nagnakaw ka ng piso, nagnakaw ka ng 1 milyon, ang ginawa mo is, nagnakaw. And to that, yung Diyos, ang tingin niya, kasalanan lahat yun. Next question. Sunod na question naman po. Tungkol naman sa personal relationship ko kay Lord. Gano'n po kayo ka-close kay Lord? And kung i-rate siya as 10 being the highest and 1 is the lowest, ano doon and bakit? Ganun kami eh. Isang gandikit. Layo eh. Malayo pa. Ikaw, Julia. Ano? Rate 1 to 10 daw. And prove kung bakit yun yung rate mo. Ikaw, Jules. Ano ba? Ano siya yung... Sabi mo 10. Diba? Pag mula naligtas ka, 10 na yan. Diba? Yung closeness sa Diyos is, na pinatawag ka ng Diyos, ano? Sabi nga, pagkatitignan mo, sabi ng Diyos is, yung mga tao sabi, Panginoon, bakit mo iniwanan? Diba? Bakit ka lumayo sa akin? No, yung trono ng Diyos hindi gumagalaw. Yung trono ng Diyos nandiyan lang yan. Pag kasi namin iniwanan ka, ikaw yung lumayo. Diba? Kaya yung closeness na tinatawag is, yung Diyos is very close sa atin, diba? Sabi nga, once na tinanggap mo si Kristo bilang yung sariling tagapagligtas is, ang tawag mo nga, tatay na eh, diba? Sabi niya, you are a son to me and I am a father to you, diba? Yung closest nandoon. Ang nagkakaroon lang ng ano is, pagka nagkakasala tayo, sabi nga, doon tayo, kahit mananampalataya na tayo, kahit kasano ka na, pagka nagkasala ka, is nagkakaroon ka pa rin ng sense of guilt, diba? Yung conscience mo, binabag-abag ka yun. Hindi yung tao yung lumalayo. Kaya sabi ko, in closeness, kung yung Diyos at papunta sa akin,
10. Yung tao siguro 0. Di ba? Bilang tao. Bilang tao. Di ba? Kasi hindi mo magigage naman yung closeness mo sa Diyos eh. Kasi sabi mo, ako dinadaya mo siya, sabihin ko 10 eh. Tapos, ang layo ko sa Panginoon, di ba? Sabihin ko 5, pero nasaan yung 5? Di ba? Sa akin 0. Bilang tao. Bilang tao. Bilang anak. Pero at bilang yung Diyos papunta sa akin, ang relationship at close niya sa akin is 10. Kasi anytime may access ako sa Diyos eh, di ba? May access ako sa trono niya eh. Ang problema, yung tao. Palayo siya ng palayo, palayo ng palayo. Kaya sabi ko nga, kung titignan mo, i-gauge mo ng 0 to 10, mahirap magkunwari. Sabihin ng 10, mahirap din sabihin ng 8, mahirap din sabihin 6. Sa akin, 0. Di ba? Kasi hindi mo alam eh. Pakipiling mo, 10 ka, pero piling na Diyos sa'yo, 0 rin eh. Di ba? Panginoon, oh, sinasabi mo, 10 ka, pero hindi ka naman nagsisilbi sa akin. Di ba? Pwede mo naman lulukoyin sarili mo, di ba? Kaya nga, di ba? Sabi ng Diyos na, kasi pagka sinabi mong very close ka, baka si Paul, sasabihin ni Paul din, 0 rin ako eh. Di ba? Kasi yun naman talaga yung closeness mo is, paano mo siya i-define, di ba? Ibig sabihin, the moment that you have a relationship with Christ, ibig sabihin 10 na yun. Di ba? Pero yung closeness is something na mahirap i-gauge. Next Eh, question. kayo po ata sa kayo, agree kayo. Second emotion. Ano, tungkol naman sa mga struggles. May tanong na. Struggles. May ano po, may moment na po ba sa buhay nyo na napagdaanan nyo yung parang isang matinding hindrance sa buhay nyo na nasabi nyo na hindi ko naramdaman yung presence ni God or nasubok po yung faith nyo kay God? Siguro nang unbeliever ako. Pero pagka naging Kristiyano ka is, ako na dinadialysis ako ngayon. Anong tingin mo doon? Struggle yun, di ba? Yes po. Ano pong naramdaman nyo? Wala. Nalaman nyo po? Wala. It's just a normal life for me. Diba? Kasi tinitingnan ko naman na, Panginoon, bakit ako dinialysis? Binalikan ko yung nakaraan ko. Panginoon, kasalanan ko rin pala. Kumain ako lang ganito. Panginoon, ganito yung mga ginawa ko sa buhay ko. Panginoon, ito pala yung mga, uminom ako ng maraming beer. Diba? So, uminom ako ng maraming beer noon. Diba? Uminom ako ng maraming soft drinks. Diba? Kumain ako ng matataba. Diba? Maraming kanin. Diba? O, di, pagka tinignan mo, if you're going to look back, hindi ka mag-struggle eh. Kasi ang burden nasa iyo. Di ba? Sabi nga, di ba, ano yun? You are is what you eat. Di ba? Nagkasakit ka dahil inabuse mo yung sarili mo. Sabi ng Panginoon, wala akong hand dyan sa nangyari sa buhay mo. Di ba? Siguro yun yung pinaka-ano. Siguro pagka-Kristyano ka is, may struggle. Meron mga walang ka ng trabaho, di ba? Pero hindi ko siya nagiging nagiging problema eh kasi sabi ang katwiran ko nga sa buhay ko is sabi nga sa Bible yung mga ibon sabing ganun, look at the birds, sabing ganun, hindi sila marunong magtanim, hindi sila umaani, pero kumakain sila. Sabi nga sa bulaklak, sabi nga, tignan mo yan. Sabi nga ganon. Yung bulaklak, ang ganda-ganda niya. Hindi siya marunong mag-spin. Diba? Kahit sa panahon ni Haring Solomon sa kanyang, sabi ganon, sa kanyang glory years, hindi siya nakapagdamit ng ganyang kaganda. Tapos ang sinunod na sinabi ng Diyos, ikaw pa, anak ko, tao ka. Alam nga, hindi kita bibigyan, di ba? Sabi, may struggle ka sa buhay. Talagang normal yun eh. Kaya lang, is, pagkatitignan mo nga, sabi nga, all things work together for good. Kahit hindi siya mabuti, kahit mabuti siya, isa pa rin. And all things work together for good, di ba? Sabi nga, kung nagsara ng, sa struggle ka, nagsara ng, ano yun?
ng bintana, ang bumukas pinto, di ba? Ganun, di ba? Kaya ako hindi ko siya, yung struggle, hindi ko masyadong ano eh. So, nagkakaroon ko minsan ng heartache, masama yung loob mo, pero kung magdudwell ka doon, eh lalo walang mangyayari sa buhay mo. Di ba? Kailangan lumabas ka doon at labanan mo yung struggle na yun kasi alam mo meron ng Diyos na magpo-provide sa iyo. Kayo po Ate Alice bilang may asawa ng dinadialysis naman po, bilang asawa po. Ano naman po yun? Sabi nga is, kung may Kristo ka na talaga sa puso mo, na alam mo nandyan lang, andyan siya, okay lang. Siguro, kasi tsaka kung alam mo naman na na kung may mangyaring hindi maganda, alam mo naman kung saan siya pupunta at makikita rin siguro kami doon habang buhay. Tsaka one thing eh, no? yung struggle, ano? Nung nalaman ko na magda-dialysis ako, anong unang isipin? Gastos. Di ba? During that time na hindi ako dinadialysis, wala akong trabaho. Pero nang idadialysis na ako, 1 month before, bitigyan ako ng Diyos ng employment na hindi ko na-expect. Tsaka rin, di ba? Ibig sabihin, hinihahanda ka ng Diyos doon sa papunta ka sa struggle na yon. Pero bago ka niya ilagay sa struggle na yon, meron siyang safety net, di ba? Na para at least handa ka, di ba? Kaya yung Panginoon is napakabuti talaga. Sabi nga, God is good. Tsaka siya yung Lord of Order. Hindi na natin kailangan na tayo yung magdi-decide. Huwag natin pangunahan yung Panginoon dahil siya yung may plano. Kayo naman bilang mga anak, anong nafe-feel nyo naman sa, may tatay kayo na dinadialysis, natatakot ba kayo, or ano bang nararamdaman nyo? Wala nga silang pakialam. Sige, Sir Jay, kami na. Anong nararamdaman? Siyempre, Naawa. ayaw natakot. Baka siya. Yun. Pero yun, alam mo naman na in control mo sa buhay. Second emotion. Wala ka nangyari. Tara pa. Sige. Sa ngayon po siguro spiritually content po ba kayo? Ayun. Ikaw, Jules. Ikaw, Jules. Spiritual? Spiritually content. Diba? Paano Siyempre. Oo, oo, ganun. Naramdaman ba yung spiritual fulfillment or contentment sa buhay mo ngayon? Ano ba? Sila mo. Sige, sila muna. Siyempre. Opo. Bakit sinabi mo ang Panginoon ang iyong tagapagligtas, lahat, tatay mo, tagapagligtas, great healer, kung hindi ka kontento, kung hindi ka spiritually content, di ba? Kulang ko sa kansabi. Ikaw na. Oo. Oo. Kontento ka na. O gusto mo pa ng... I-define mo nga yung content. Sige, Paano mo si Aling Miriam. Ang sabi ni Aling Miriam sa contentment. Paano ma-define mo, di ba? Baka mamaya iba pala iniisip mong content. Baka mamaya iniisip mo yung pangalo sa ulam, condiment. Eh. Di ba? Condiment. Yeah. Ikaw muna. Okay. Basahin mo lang nga kung ano yung contentment at sabi ni Aling Miriam. Makasabi na. Medyo bagal po yun siya. Ang pag Baka gusto pa ni Dennis ng ang mahaling cellphone. Meron na. Hindi siya kontento. spiritual kasi. Ano na sabi? Contentment.
wrong spelling eh. Tama! Ayun, the state of being happy and satisfied. Yan, di ba? O, sagutin mo na. Sorry. Kontento ka raw ngayon. Here's them. Bakit kontento yun? Ikaw ka gumising alas 3 ng hapon. Di ba? Ibig sabihin, kontento ka sa buhay mo, di ba? Kasi kung hindi ka kontento sa buhay mo, alas 4 gumigising ka na. Nagtatrabaho ka na, nag-iisip ka na kung anong kakainin mo. Eh kaso, kung gumigising ka na alas 3 ng hapon, kontento siya, di ba? Para sa'yo pala yun. Mayad ka pa. Wala. Content. Also like that. Ano ba? Yun lang yan. Spiritually. Si Kuya Joel, last ka. Yung talagang kumbaga sa very satisfied, di ba? Kasi, first and foremost, sabi nga pagka tinanong ka ano ba yung chief end ng man? What is the chief end of man? Ano ba yung huling katapusan niya? Sabi ng mga biblical scholar, yung chief end of man daw is to glorify God. Di ba? Siguro, yun ang magiging natin hanggang pagka namatay tayo, di ba? Is to glorify God sa ating buhay, sa ating pangatawan, sa ating yun talaga yung ko. Kasi content ako. Very content ako kasi knowing na kung ano man yung wala ako rito sa lupa, pag ako ay pumunta sa kabilang buhay, dahil sa pagkakako ng Diyos is sabihin niya na ito yung mangyayari sa iyo. Sabi nga naman, yung bahay mo pangit, di ba? Pero sabi ko sa Bible, in my Father's house are many mansions. Diba? Pagka namatay ka, pumunta ka na roon, sabi ng Panginoon, meron kang mansyon. Diba? Kaya sabihin, maaari tinatawag na physically, hindi ka content, no? Pero spiritually, content ako, knowing that pagka namatay ako, sabi nga doon sa John 3:16, ikot mo. Ang ganda ng pangako ng Diyos, di ba? It is twofold. Bakit twofold? First is, you shall not perish. Di ba? Pagkatapos sa sinabi, you shall not perish, hindi huminto. Ang sabi doon, but you shall have everlasting life. Di ba? Kaya yung pangako ng Diyos is twofold. Kasi, maaring, hindi ka nag-perish, pero saan ka pupunta? Kasi yung mga pupunta sa impyerno, hindi rin naman magpe-perish yun eh. Kaya lang, wala siyang everlasting life. Doon siya sa impyerno, habang buhay yung damnation. Kaya, ang contentment is very much content ka. Dahil may pinangahawakan ka eh. Yung pinangahawakan mo is what? Yung pangako ng Diyos. Hindi naman si Hitler yung nangako eh. Kasi sabi ni Hitler, promises are made to be broken. Diba? Pero sa pagbiblia, ang pangako ng Diyos is what? Matibay, ano? At hindi nagbabago. Last question na po. Kasi sabi niyo naman po, di ba, spiritual healthy kayo, and then contented na po, yung sa family niyo. Ano na lang po yung sa tingin yung mission niyo pa or kailangan gawin, not only in the family, siguro po sa ibang tao na sa tingin niyo po is sinabi po ng Diyos na kailangan niyo po pong gawin. Sabi nga, ikaw. Gusto ni Mami silang dalawa. Si Julia mo na. Ay, Janice mo na. Ako? Ang Bible. Ano po, yung command po ni Lord, din bago sa umakyat ng heaven. Yun nga po yung, wait lang po. Go either. Going. Wait lang. Hindi po sa Tigitigan ko ni ate ko. Kabisado ko, wait lang. Naninisigurado lang. Sabi po niya,
All authority in heaven and earth has been given to me. Sabi niya po sa Matthew 28, and Jesus came and spoke unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Yun po, yung ano, yung Greatest Commission din, yung pangalaunaan. Ngayon nga, mag-disciple, i-share yung good news na meron siya sa atin. Yun. Ganun naman din, di ba? Kasi sa kagisihan ng tao, hindi na sumusunod sa utos ng Panginoon. Gusto ko rin marami kasi akong ibang relatives ko na hindi pa sumusunod sa ng Panginoon. Yun din ang ko, gusto kong mangyari. Kasi alam natin malapit na dumating si Jesus. Mahirap namin nung pupunta tayo sa heaven, yung family natin hindi natin kasama. Sabi nga kung nasa hell na sila, hindi na sila pwede lumipad sa heaven. Yun. Masakit yun. Ulit. Ikaw, may pamilya ko pa bang Hindi na daw po. Siyempre, mas Ibang diba, tao. Ibang tao. Di ba? Ang sabi is, ano ba yung gagawin mo pa? Di ba? Yes po. Ang is, hindi maramot ako, gusto ko akit lang kaligtasan. So, kapunta na lang sa impyerno. Hindi ba sabi, di ba, inuutos nga ng Panginoon, unahin mo muna yung mo. Jerusalem. Oo. Siyempre, bago mo bago ka sa ibang tao. Kaya nga is, ano yan? Tanong mo ulit. Ano pa daw po yung Nakalimutan na rin yung tanong mo. ano pa daw po yung inuutos ni Lord sa inyo? Diba? Kasi nga, sabi nga is, share mo kung anong meron ka. Diba? At bilang mananampalataya, anong meron ka? Kaligtasan, diba? Some people may not believe, diba? Sabi ko nga, yung ibang tao naman, syempre, pagka nandun sa ibang reliyon, iba yung pananaw niya sa kaligtasan. Ito, iba rin yung pananaw niya sa kaligtasan. Sabi nga ganun sa Ezekiel, yung watchman na tinatawag, merong sinabi sa watchman yung Diyos Sabi nga ganun na pagka sinabi mo yung yung gospel sa isang tao at sinabihan mo na siya at hindi siya nakinig at hindi mo siya pala sinabihan, ang sabi ng Bible is, His blood will I require in your hand. Kasi kapatid mo, hindi mo sinabihan. Ang sabi ng Diyos is, yung dugo niya is hahanapin ko sa iyo. Di ba? Yung tatay mo, hindi mo sinabihan. Sasabihin ng Diyos sa iyo, yung dugo niya hahanapin ko sa iyo. Ano mangyayari? Di ba? Yun yung sinabi sa Ezekiel, At sinabi rin din sa Ezekiel na sa watchman, dun sa tagabantay, sabi sa kanya na, pero, halimbawa na ipinahayag mo yung kaligtasan sa kanya at hindi siya tumalima, hindi ko nahanapin yung dugo niya sa iyo. Kasi sinabihan mo na siya. 'Di ba? Kaya nga ang order ng Diyos is yung kaligtasan naman hindi naman tayo ang gumagawa 'Di ba? Ibig sabihin, kahit siguro pilitin ko, anak, tanggapin mo na si Kristo bilang tagapagligtas mo. Pero hindi tayo gumagawa, yung Diyos pa rin ang gumagawa sa kaligtasan natin. Kaya sabi dito sa watchman, hindi siya tumalima, di okay lang. At least nagawa mo yung dapat mong gawin. Di ba? Kaya sabi nga sa Revelation, doon sa judgment seat ni Christ, sabi nga lang, there will be tears. Meron doon mga pagtangis. Sabi, bakit may pagtangis? Nasa langit na ako. Iiyak pa ako.
Kala mo bakit? Kaya tatatangis is ikaw yung tatayo sa harap ng hukom. Ikaw isa ka sa hukom at hinuhukuman mo yung kapatid mo. Ikaw magkasabi sa kanya na, kapatid, pasensya ka sa impyerno ka. Di ba? Anak, pasensya ka na, hindi ko nasabi yung gospel sa'yo. Punta ka sa impyerno. Kaya sabi nga sa Bible, sabi nga sa Revelations, tatanggalin ng Diyos ang pagtatanis. Kasi iyak ka talaga, tatay mo, di ba? Tapos ikaw ang naghuhukom, padadala mo siya sa impyerno. Di ba? Kaya nga yung gospel na sabi ganun is something na sa ibang tao is hindi ka panipaniwala. Pero sa mga mananampalataya, sabi ko nga ganun, bakit si Kristo, di ba? Bakit yung pananampalataya nyo is naka-founded sa Kanya? Kasi nga, namatay si Buddha. Si Buddha ganyan, nandun nakalibing. Si Muhammad, namatay. Hanggang ngayon nakalibing. Di ba? Lahat ng mga naka-anchor sa religion, si Lao Tzu, sila Confucius, lahat sila. Hanggang ngayon nandun nakalibing. Pero yung Diyos na tinatawag namin na pinagkatiwalaan mo ng pananampalataya at buhay mo, nilibing. Pero pagkaraan ng 3 araw siya ay nabuhay na maguli. Yun yung triumph ng mga Kristiyano. No? Sabi ko hanggang pagkatitignan mo, bakit yung mga disciple is naging very zealous sa pagpropagate ng gospel? Kasi isang dahilan. Kasi nakita nila na si Kristo na nakita lang pinako, namatay at inilibing, muling nabuhay na maguli at nakasama nila, no? Siguro kung ikaw, halimbawa ikaw, si Kat, namatay ako ngayon, nakita mo ko nilibing, kinabukasan nakita mo ko naglalakad, ano gagawin mo? Di ba? So, di ba? Ibig sabihin, strange, di ba? Very strange, di ba? Pagka sinabi ko na, Kat, sumama ka sa akin, nakita mo nilibing, sumunod ka sa akin. Di ba? Susunod ka, di ba? Kasi nga, kasama ako naglibing dyan eh, di ba? Ganon yung pananaw nila kay Kristo. Kaya nga naging zealous sila doon sa pag-propagate ng gospel kasi alam nila yung Diyos na kanilang sinampalatayaan is isang buhay na Diyos. Di ba? Kasi kung hindi siya buhay, ba't ako magtsatsa sabi ni Pedro? Pinagkanulo ko na, di pagkanulo ko na dire-diretso yan. Diba? Pero nakita na nabuhay na maguli. Kaya nga sabi in the very foundation, yung gospel na pinapropagate mo is what? Very solid yung foundation niya. Diba? Sabi nga, kanta, on Christ, the solid rock, I stand, all other ground is sinking sand. Diba? All other ground is sinking sand. Okay? Okay. Yun lang po. Thank you po. Maraming salamat po. Thank you po. May natutunan ba kayo? Opo. Opo. Thank you po. Madami po. Marami po.